Okay, so good morning po sa lahat. At ano lang po natin to. Tayo po ito bayaw, mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon ko po ang bawat isa. Buklat din po natin ang ating Bible sa aklat po ng 2 Timothy. At basa lang po tayo ng ilang talata po doon dahil mahaba po yon. 2 Timothy chapter 4. Basahin lang po natin yung ilang verse po doon. Sabi po dito sa chapter 4, verse 17, "Notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion." So purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita at tayo po'y manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kami po ay sama-sama na magpuri, sumamba sa dakila mong pangalan. Salamat o Diyos sa tawa po, ano pong nakita niyong karamihan sa aming mga puso. Nawa po ay pakalinisin mo ito, Lord, na nawa maging karapat-dapat kami ngayong umaga. Magkaroon kami ng teachable spirit upang ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso. Salamat o God at kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, sumaka po na kayo mga kapatid at ang ating pag-aaralan na ngayon ay nandun po sa ating binasa, "The Lord stood with me." Yon. So, alam natin, marami po tayong mga struggle sa buhay, marami nating mga kinakaharap na mga dalahin sa buhay. No? Marami nating mga kinakaharap na mga alalahanin. No? Pero tanda po natin, ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang pwedeng mag-question sa kanyang pagiging sovereign. So ngayon po itong sulat na ito ay sulat po ng ating kapatid na apostol na Pablo kay Timoteo, isa pong batang ministro, para po siya po ay encourage sa kanyang pagmiministeryo. Sapagkat ang pagmiministeryo po ay hindi biro-biro, no, mga kapatid. So kung ikaw po ang lalagay sa pagiging pastor, napakahirap po talaga. Pero dahil nga po ang tawag ng Diyos ay hindi pwedeng i-resist. Yun, pwede kang manghina, pwedeng manlupaypay, pero hindi ka pwedeng lumayo. Kasi pag lumayo ka, katulad ni Jonah, lumayo, pero ibabalik ka uli ni Lord sa paglilingkod. Diba? Yung mga lumalayo, nakakaranas ng bagyo yan. Yun, nalala po si Jonah. Kaya, kung tayo po ay tinawag ng Diyos na maglingkod, huwag na tayong papitik-pitik, huwag pa-relax-relax. Dapat maging seryoso po tayo sa paglilingkod. Katulad po ng encouragement na ating kapatid na apostol na Pablo, dito po sa iglesia po sa kapatid na Timoteo, na ang purpose niya dito ay para palakasin ang lingkod ng Diyos sa kanyang pagmiministeryo. Sa tanda po natin, kahit lingkod ng Diyos, akala lang natin, sa tingin natin ay malakas. Yon, dahil nakakurbata. Yon, tingin niyo ba malakas po ako, mga kapatid? Yon, akala niyo malakas lang yung pastor. Di niyo alam, mayroong dinadala ding deep inside yan. Yon, kailangan mga pastor, di nagpapapugi pastor, ang ganda ng suot, parang walang problema. Pero sa kabila nun, mas marami hong problema mga pastor. Kasi yung problema lahat ng kapatiran, dala-dala po yan. Pero biyaya po ng Diyos na kami mga pastor, bago namin hindi namin sinasarili, kundi ibinibigay na namin sa Diyos ang mga problemang aming kinakaharap. Ngayon po, dito po sa aklat po ng Timoteo, ito po ay encourage ni Apostol Pablo na makita natin yung verse 1 hanggang 2. Ito po yung charges to Timothy ng ating kapatid na Apostol na Pablo. Ang sabi nga dito, "I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Let the word be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine." Ano ang mapansin natin doon, mga kapatid? So, ang pinakamalagang sinabi din na Apostol Pablo dito, yung number doon sa verse 1, sabi doon, "And the dead at his appearing in his kingdom." So, lahat po tayo ay harap po sa tinatawag na pagbabalik ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon,
mawawala na po lahat ng mga material na bagay dito sa mundo. Kung babalikan po natin ang First Corinthians, so bibigyan natin ang mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verse 52. At ito na po yung ating pinakaasam. Anong sabi po doon? In a moment, in the twinkling of an eye. Yun, in the moment. Pag sinabing in the moment, in the twinkling of an eye, napakabilis po yun. Kumukurap ka lang. Yun, parang kumurap ka lang, nandyan na ang Panginoon. Nandyan na. Nandyan na siya. Tignan po natin, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, incorruptible, and we shall be changed. Mababago. Yun. Yung mga may kulubot na, o sino may mga kulubot na sa mukha. Ako, may konting ko. Nadadaan lang sa relax eh. Pero dati, pag ikaw ay hindi relax, kahit si 20 years old, parang 20 years, parang 200 years old ka na eh. Pag hindi ka nag-relax sa buhay ng mundong ito, sa dami ng mga stress, sa dami ng mga struggle, madali kang tatanda sa buhay na ito. Kaya maging relax lang. Huwag masyadong alalahanin mga problema. Sino bang walang problema, mga kapatid? Hindi ka naman nagsusulo sa buhay. Bubuti kung exclusive ka, naku, pastor, ako lang may problema. Sila lahat walang problema. Bubuti kung ganun, talagang unfair. Pero hindi eh. At ang tanda po natin, kapag may problema tayo, ito lang ang verse na panghawakan po natin. Ano po yon? 1 Corinthians 10:13. Yon, ito po kasi, kailangan natin panghawakan. Kasi pag hindi natin pinanghawakan ito, parang nag-i-exclusive ka na may problema. Ito po sabi doon, there had no temptation taken you, but just as in common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. So, common lang pala. Natural lang na may problema. Yun, natural. Hindi ho pangkaraniwan, kundi natural na lang pala ang mga nangyayaring mga struggle sa buhay. Yung wala kang budget, natural lang ho. Pag wala kang pera, wala kang budget. Yun. Kapag sweldo, may budget. Pag medyo kalahati ng buwan, naubos ng budget. Talagang natural ho, lahat nakakaranas ng ganon. So hindi ho tayo nag-iisa doon. Lahat ho tayo, damay-damay ho talaga yan. So, dito po ipinapakita doon sa verse 1, na yung pagdating ng Panginoon, marami hong mababago. At lahat talagang mababago. Yung asawa mo, di mo na asawa. Yon. Kaya ngayon, yung asawa mo, pakamahalin mo na. Dahil doon sa langit, wala na hong pag-aasawa. Pastor, ayaw ko na mag-asawa, mabuti. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, kayong mga walang asawa, mabuti sa inyo ang huwag nang mag-asawa. Mabuti pala, no? Yung walang asawa daw, mabuti, yung hindi na mag-asawa. Pero ano ang kasunod? Pero pag nag-asawa ka, hindi ka naman nagkakasala. Pero, anong kasunod? Pero, maghihirap ka. Yun, may kahirapan. Kasi yung dating ikaw ay single, ay magdodouble. Dating ikaw ay walang problema dahil nagsusulo ka, magdadagdag ka pa ng problema. So, kala mo natin, masaya ang pag-aasawa. Hindi ho, mga kapatid. Ang pag-aasawa po ay responsibilidad. Hindi ka magdadala na. Marami hong bagay natin pag-aralan. So, sabi rin ni Apostol Pablo, kayong mga lalaki, yon, sino taas ang lalaki? Taas ang kamay, lahat ng lalaki. Yon, yung totoong lalaki, taas. Yung alanganin, yon, taas lang kamay, lahat ng totoong lalaki, namataas na lang. Yon. Yung sabi ni Apostol Pablo, mabuti sa isang lalaki ang hindi umiko ng babae. So, mabuti pala yun. Ang tanong, kayong mga lalaki, makakatis ba kayo na hindi umiko ng lalaki? Pero sabi ni Apostol Pablo, para makaiwas sa kasalanan, sa pagkakasala, bawat lalaki ay dapat magkaroon ng, asawa. Ay wala kang asawa, pag tumingin naman ay parang asawa mo na. So, yun po ang encourage. Kaya nga dito pa lang sa lupa, wala pa tayo sa langit, gawin na po natin ang the best na magagawa natin. Kung may asawa ka, gawin mo ang responsibilidad bilang asawa. Bilang anak, gawin mo ang responsibilidad bilang anak. Dahil sa langit, hindi na tayo maging magulang. Hindi na anak. Yon, magkakapatid na tayo sa Panginoon. O dito ang tingin, mga bata ha.
Huwag mo na maglaro, ha? Okay, sabi dito, sabi doon sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, mababago. Tingnan natin, no? 52. Sabi dito sa chapter 52, in the twinkling, in a moment, in the twinkling of an eye, napakabilis po ito. Yon, para kang kumurap. At that last trump. Tapos sa verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yon, mababago, mawawala na yan yung ating katawang lupang ito. At papalta ng alin? Sabi doon, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yon. Pag sinabing immortality, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Ano ba yung mga immortality? Wala ka ng hanggan. Sabi doon, verse 54, so when this corruptible shall have put in corruption, and this mortal shall have put in immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So yun po ang promise. Kaya maganda yung sinabi ni Apostol Pablo po doon sa introduction niya, sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo doon sa chapter 4. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge. Tandaan po natin, ang judge po ang Panginoon. Kaya tayo, wala tayong karapatang mag-judge. Siguro may impyerno siya. Siguro ganito. Yun, wala tayong karapatan. Ang Diyos lang ang nakakaalam, mga kapatid. Kaya kung may magkasala sa ating kapatid, huwag nating i-judge. Yun, ipag-pray natin, di ba, ang ating Panginoon. Kahit napakaraming ginawa sa kanya, yung mga Pariseo, mga kababayan din po niya, na nung una ay purin-puro siya, praise the Lord, hallelujah, pero in the end, sila pa rin ang nagsabi na ipako, ipako, ipako. Pero anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? Patawarin mo sila. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi natin gagawa ng masama yung mga nagkasala sa atin. Ang gagawin po natin, mga kapatid, ipag-pray po natin. Kahit pa anong sakit ng ginawa sa atin, ipag-pray natin. Lord, nawa, buksan mo po ang kanyang puso. Nawa ay ganun ang mangyari. Huwag natin pag-pray na nawa, maghirap siya. Nawa, tamaan siya ng kidlat. Nawa, Lord, madapas siya. Nawa, Lord, ganito. Huwag po. Para tayong walang pagkakaiba sa mangkukulam. Ano ba yung mangkukulam noon, di ba? Yung mga tuturok-turok sa marika. Pero ngayon, ang literal na mangkukulam, yung sabihin mo lang sa kapatid na mamatay ka na, maghirap ka na, mangkukulam ka na nun, mga kapatid. Yun. Ngayon, ang modern na mangkukulam, mga sorcerer. Kaya, kung tayo po'y may mga kapatid na nagkasala sa atin, yun, ipag-pray natin. Wala naman tayong magagawa sa taong yun, kundi ang Diyos lang pwedeng makagawa sa kanya ng himala. Yung mga bagay na imposibleng magawa natin, magagawa po ng Diyos yun. Parang sa atin, dati, hindi naman tayo nag-church sa primitive. Dati, nag-church tayo sa Roman Catholic o kung saan-saan. Pero bakit nandito? Kahimala po yun. Dahil sa dinabi-dabi ng tao, ikaw ang dinala dito para sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 2, ito, kailangan po natin itong talagang pagpupanyagian. Verse 2, preach the word, be in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering in doctrine. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Dati yung Bible study namin dito, yung mga siguro unang taon, pangalawang taon, ikatong taon, araw-araw may Bible study kami. Ang Bible study namin dito, 5, 6, araw-araw, ang kasama ko, puro senior citizen eh. Ngayon, kahit senior citizen, young people, wala na akong kasama eh. Nasaan na kaya yun? Parang naghina na. Grabe talaga Bible study ko noon. Kaya gusto kong ibalik yon. At yung mga young people, isasama ko yan. Yung gustong sumamang senior, baka may maintenance ba kayo? So, pagka may mga niraramdaman, ipag-pray na lang po niyo yung pastor. Kasi baka pag sumama kayo, mainit. Pero yung mga young people, yun, ititrain natin yan na humayo. Yung anak ni Brother Ariel, kahit maliit, isasama ko yan, Brad, no? Yung panganay. O, para may kasama si pastor.
Mag-house to house kami. Dahil pa tayo ng mga Jehovah, dahil pa tayo ng iglesia. House to house sila. Kaya yung mga elect, saan na pupunta yung mga elect? Sa halip na pupunta din dito, sa totoo lang, sa mga anak ng Diyos, napupunta na doon sa mali. Bakit to? Masisipag mo sila. Masipag mo silang manglambat. Eh may lambat din naman tayo. Hindi maghagis na rin tayo. Sabayan natin yung hagis nila ng lambat at baka mapunta sa atin yung totoong anak ng Diyos. Napunta tuloy sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, maraming maliligaw. Bakit naligaw? Eh sisipag na mangaral yung mga kulto eh. E disipagan na natin. Alam na natin totoo tayo. Bahay-bahayin natin. O sinong gustong sasama, bahay-bahay, tasangabay. House to house. O mga young people, sasama ba kayo house to house? O wala na. Sunod lang talaga si pastor. Paano tayo? Paano na yan mga kapatid? Samantalang sabi dito, preach the word of God in season or out of season, correct, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Yun. Kaya yung mga young people, dapat marunong sa doktrina. Galaw mo, punta tayo sa house to house, tapos na tinanong ka, anong paniniwala mo sa Diyos? Hindi, sabi ni pastor, 3 ang Diyos namin, patay na tayo to. So kaya nga kailangan nag-aaral tayo. Kaya nga may Bible study, mayroong mga ganitong preaching, para matuto tayo. Kaya kailangan palaging may notebook. Oh. Sino may notebook? May ballpen. Oh. Wala. Paano nyo matatandaan yung mga preaching? Kaya pag tinanong kayo, anong preaching nung sa linggo? Yun. Wala na. Saan kayo umaasa? Alam mo naman yung utak natin eh. Ilang porsyento, Master Darren, ang nare-retain sa utak natin pag nakinig? Sa 100%. Napakaliit na porsyento, di ba? Pero bakit pag nanood ka ng sine, aba mo, naikukwento, alam mo, ganito yan eh. Talagang, pati hanggang end ng pelikula na ikukwento eh. Bakit pag sa Bible? O anong tema natin nung Thanksgiving, nung Sunday? Anong tema natin? Sige nga, kapatid. Sarap ng kain natin doon eh. Ayun, so, kailangan po may notebook kayo. Notebook para kung sa cellphone, maganda po, may tala po nyo. So, dito ay pinapakita ni Apostol Pablo na wala tayong pipiliing panahon. Katulad ko po, nanggaling po ako sa Zamboanga. 2 beses na po ako pumunta doon eh. Yung mga pastor doon, kulang po talaga sa conversion. Doctrinally, tama po sila, pero practically, talagang kailangan nila yung pagtuturo about practical na buhay. Yung mga may mga katulad dating pananampalataya doon, in practice talaga, ganun pa rin, Pentecostal. So tuwan-tuwa sila nung nandun tayo dahil nagturo tayo ng talagang practice ng local church. Ay pinababalik ka ako. So in God's time naman talaga yon. So ang purpose lang naman natin in conversion. Yung iba sa kakabila ng ating tinatawag nating pagpipray, ang Diyos pa rin ang gagawa nun. Hindi naman tayo. So, ang importante, magawa po natin, sabi doon, preach the word of God, preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, rebuke. Kaya ka sa pangangan, di ba, gaya doon sa preaching, pag mayroong ginagawa kang mali, nare-review ka. Kaya huwag tayong matisod pag nakakarinig tayo. Bakit parang ako yung tinamaan ako ng preaching? Pag tinamaan ka, ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Hindi yan personalan. Hindi ko naman alam ginagawa nyo, personal eh. Pero sabi doon, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So, Biblia lang ang gagamitin natin. Huwag tayong magre-rebuke ng sarili mong salita. Re-rebuke mo siya through the Word of God. Bakit ito atin ginagawa? Ito na po. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, bakit mangangaral tayo ng tama, mangangaral tayo ng true gospel? Ang sabi ni Apostol Pablo, verse 3, for the time will come. Yun. At alam natin, sinulat ito ni Apostol Pablo in the 1st century, at ito na po yung panahon na sabi doon, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kailan mo yun, Hindi na iintindihin, hindi na tatanggapin yung tamang aral. Ano pa? But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Yun, tingnan nga natin sa pagka-Tagalog mga kapatid. Yung bahagi yun ng 2 Timothy
chapter 4. Yan, buksan natin ang ating Biblia, mga kapatid. Chapter 4, verse 3. Tinatin sa pagkatagalog, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. So may magaling na aral, mga kapatid. Pero yung mga Kristiyano, parang ayaw na nila ng magaling na aral. At anong gagawin nila? Kundi, pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Yon. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga Kristiyano na ang gusto nilang mangangaral ay yung papabor doon sa gusto nila. Pag narinig nila yung kontra sa gusto nila, nako, ayaw nila. Lalo na pag tama, itatama sila. Gusto nila yung parang nakikiliti sila na kahit sila'y gumagawa ng mali, okay lang. Eh, ano bang religion ang okay lang magkasala, mga kapatid, na kahit pabalik-balik ka sa church? Diba? Yung dating ginalisan natin yan eh. Ang dami-dami nga magsimba dyan, pero paglabas, kung ano, diba? Dati tayo doon eh. Pero sa totoong iglesia, lahat ng kamalian natin ikinokorek ayon sa banal na kasulatan. Yan po yung payo ng ating kapatid na Apostol Pablo. Bakit to? Sabi doon sa verse 5, but watch thou in all things. Yun. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magpigil sa lahat ng bagay. Lalo na sa ang Kristiyano, ang dami nating pwedeng pagpigilan. Ano ba yung mga dapat pagpigil? Kaya nga isa sa fruit of the Holy Spirit is self-control. Sabi doon ni Apostol Pablo, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Sinasabihan si Timoteo, magtiis ka ng mga kahirapan. Yung kahirapan, pinagtitiisan ho, mga kapatid. Bakit to? Ang Panginoon, naghirap po siya. Ilang taon no siyang nabuhay sa mundong ito? 33 and half years. Wala namang sarap buhay ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid eh. Sa kasaysayan, sa pagbabasa nyo ng Matthew, Mark, Luke, and John, nakita ba nyo naging masarap ang buhay ng Panginoong Jesucristo? Hindi ho eh. Puro hirap nga po siya. Kahit yung mga apostol, nung na-convert sila na mga mananampalataya, wala ho sa mga apostol ang naging masarap ang buhay. Kasi under persecution po sila. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. So lahat po tayo may kanya-kanyang ministeryo, mga kapatid. Ako, ang ministeryo ko ay mangaral. Tayo lahat ay may bahagi. Tingnan natin yung ministeryo na ipinagkatiwala po sa atin. Romans chapter 12. Simulan natin sa verse 3, no? Sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Yon, sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya sa akin ibinigay sa bawat tao sa inyo. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, binigyan ng biyaya ng Diyos na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Lahat po tayo may kanya-kanyang ibinigay na sukat ng Panginoon. Yung magagawa ko, baka hindi mo magawa. Yung magawa mo, baka hindi ko magawa. Pero pag pinag-isa natin yun, mga kapatid, di ba maganda? Ako, hindi ko kayang mag-drive ng tricycle. Hanggang bisikleta lang ako. Yon. Si Brother Ariel yun. Hindi ko rin kayang mag-drive ng 4 wheels. Si Brother JR yun. Pero bisikleta, magkakarera tayo. O kaya, wala nang bisikleta, wala nang sakyan, takbuhan na lang. So, kanya-kanya na lang tayo. Mayroong kapasidad na ibinigay ang Diyos na pag pinag-isa natin, malakas tayo. Parang sa bahay yan eh. Sa bahay maganda napapractice natin na yung mga kasama natin, mayroon silang tinatawag na tinatrabaho. Yon. I-assign mo, anak, ikaw yung magwawalis,
anak, ikaw magluluto, anak, ikaw maglalaba. Yung magulang, anong gagawin? Manood na lang ng TV. Hindi ho, ibig sabihin, maganda ho, di ba, pagka nagsama-samang magtrabaho, mabilis at magaan. Pero kung hahayaan mo, ang nanay naglalaba, nagluluto, ang nanay pa lahat-lahat, abay, hindi ho tatagal ang magulang nyo. Baka isang araw, sasabihin, anak, paalam. Kasi pagod na sa buhay. So, tinatawag na division of labor. Lahat po tayo binigyan. Kaya nga sabi sa verse 4, sabi doon, for us, we have many members in one body. And all members have not the same office. Yun. Hindi ho magkakaparehas ang office. Hindi lahat ay pastor. Kasi lahat ay pastor. Sino pang pangangaralan? Pastor si Lili, pastor si Renz, pastor si AJ, o si anak ni Brother JR na dalawa, pastor din. At pangparangalan si Brother Ariel, dalawang anak ng pastor. Sino pang pangaralan? Kaya, totoo yung sinasabi dito, nasabi doon, so, being many are one body, in Christ, and everyone members, one of another. Tapos sa verse 6, having been gifts differing according to the grace that is given to us. Yon, ito inisa-isa ni Apostol Pablo. Ano ba yung gifts na ibinibigay sa atin? Whether prophecy, let us prophecy according to the proportion of faith. At yan may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin kung hula. Yon. Hindi ito hula na pakagaya ni Madam Auring. Pag sinabing hula, ito yung mga pastor na nagpipreach according to the Word of God. Wala na ho yung sa ulumang tipa na yung propeta ay magsasalita na sasabihin ng Diyos sa kanya, wala ho siyang batayan na written word. Yun at talagang hula talaga. Pero sa atin, hindi ho tayo magpipreach na walang batayan sa Biblia. Pero ang tawag doon, hula pa rin, nagpupurpusya through the Word of God. At sabi doon, mga hula, tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Verse 7, or ministry, let us wait on our ministering. Yon. Or he that teacheth on teaching. Sa verse 8, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, yon, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that sheweth mercy with cheerfulness. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Diba? Masarap naman yung nagbibigay na maganda ang loob kasi namang mabigay ka, masama ang loob mo. Ibigay ko na nga ito. Wala nang makain si pastor, maibigay ko na nga. Masama pa ang loob eh. Ibabayad ko sana sa kuryente, kaya lang nakita ko si pastor, parang wala nang sapatos eh. So kailangan pagbibigay, maganda ang loob. Walang kondisyon. Tingnan natin yung totoong pagbibigay mga kapatid. Kapag gano'n ang isip mo, huwag ka nang magbigay. Ito ang tamang pagbibigay sa Biblia. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo? Every man according as he had purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ayun, tinan mo no? Kahit hindi kailangan. Yun. Hindi ka magbibigay dahil kailangan. Sabi doon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Yun. Yung kaisa, huwag masama ang loob. Ito, huwag mabigat sa loob eh. Yung kanina, huwag masama ang loob. Dito, huwag mabigat ang loob. Ano pa? O dahil sa kailangan. Yung huwag kang magbibigay. Kailangan siguro natin ng ganito. Kaya ako magbibigay. Magbigay ka dahil ito yung gusto ng Diyos. Kasi kung totoo ng mga kapatid, kung lahat tayo magbibigay ng tama, wala namang talagang problema eh. Baka bago mag-January, makisimahan natin ito. Tingnan po natin mga kapatid. O tingin po kayo lahat mga kapatid, ba't hindi na kayo makatingin? Subukan natin magbigay tayo ng tama. At bago mag-Thanksgiving, may kaysa mo ito. Ito yung mga kapatid. Itatama po natin. Kasi baka hindi natin na itatama, baka tayo ang tamaan. Di ba? Ilan lang naman ito eh. So nawa, kilosin tayo kasi totoo nun mga kapatid, hindi naman re-require ng Diyos yung hindi natin kaya. Kaya ni-require ng Diyos dahil siya rin ang nagbigay para makaya mo.
Kaya sabi doon, no, napakaliwanag, every man according as he had purposed in his heart. Kaya ka mayroon dahil ibinigay ng Diyos. So let him give. Nung mayroon ka na, binigyan ka ng Diyos, sabi na ng Biblia, let him give. Siya na rin ang nagutos, not grudgingly or of necessity, for God a lover, cheerful giver. Yun, cheerful giver. Yun ang may blessing sa Panginoon. Kahit magbigay ka ngayon, pag hindi cheerful giver ka, hindi ka masayang nagbibigay, wala akong blessing. Siyempre, pupunta lang sa baksyan, pero nasaan ang puso natin? So, yun ang in-encourage ni ating kapatid na Apostol Pablo. So, balik po tayo doon sa 2 Timothy chapter 4, na kaya natin sinasabi yan mga kapatid, para magkaroon po tayo ng yung ministeryo ng bawat isa. Yun, yung ating mga young people. Kung ako rin po ang magsusunglid dito mga kapatid, ako pa ang opening prayer, ako pa ang magsusunglid, ako pa ang mag-scripture reading, bago ako mag-preach, pause na po ako eh. So, biyaya po ng Diyos dahil itong mga young people natin, nakakaagapay ko na. Kung tumanggi sa pastor, ayaw ko. O, paano na si pastor? Diba, baka next year, mga kapatid, next year, wala na po akong boses. Kasi ako na po lahat, all around. Wala akong ganon sa ministeryo. Paano, pastor, ang mga kami na mababae, anong papel namin? So, ano ba papel ng mga kapatid? Ang dami yung pwedeng gawin ng kababaihan, mga kapatid. Yun. Tulad yan, violence tayo. Pastor, ako na po ang magluluto. Yun. Sagot ko na po ang lulutuin, di ba? Napakasarap nun, no? Kala mo, ikaw ang sasagot, ikaw rin magluluto. Pero, pastor, ako rin magkakain. Ang dami yung pwedeng gawin. Pastor, parang kulang tayo sa kortina. Sagot ka na po ang kortina. O, di ba? O, ang dami magagawa. Pastor, dagdagan natin ang paso. Mga bulaklak, sagot ko na ang bulaklak. O, wala tayong bulaklak dito, di ba? O, baka mayroong mga kilosin ng Diyos yan. O, bago mag-Thanksgiving, punong-puno tayo ng bulaklak. So, ang dami nating akala natin, yung sinasabi na ang babae tumahimik sa loob ng iglesia, ay wala ka nang gagawin. Ako, pastor, sabi mo kasi tahimik lang kaya, wala kaming gagawin. Punta lang kami sa church, hindi po. Ang daming magagawa. Tingnan po natin yung Philippians, chapter 4. Tingnan natin yung sinabi ni Apostol na Pablo dito mga kapatid. Sa Philippians chapter 4, verse 3, yung mga kapatiran doon. Sabi ni Apostol Pablo, I entreat thee also through your fellow help those women which labored with me in the gospel. Yon. Mga kasama ni Apostol Pablo sa pangangaral, mga kababaihan. Sino yung kasama niya? Dito sa verse 2 I beseech you just, I beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Tapos sa verse 3, through your fellow help those women which labored with me in the gospel, with Clement also and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Yun. So magkakasama sa ministeryo ang mga kababaihan sa pangunguna ni Apostol na Pablo. Sinasamahan ng mga kababaihan si Apostol Pablo. So ito yung magandang ugali. Kaya in-encourage po natin mga kapatid. Sabi doon sa verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Kaya nga, inaaral natin yung tamang aral mga kapatid. From the sovereignty of God, from total depravity of man. Ano ba yung naalala nyo sa tulip? Tingnan nga natin mga kapatid, kung alala po yung tulip, total depravity of man, unconditional election, limited atonement, irresistible of grace of God, and preservation of the saints. Yun yung tulip. Hindi yung tulip ng Reforma, tulip tayo ng Primitive Baptist. So, ano pa? Sabi doon sa verse 5, but watch thou in all things endure affliction, do the work of the evangelist, make full proof of thy ministry. Verse 6, for I am now ready, ito, to be offered, and the time of my departure is at hand. Yon. Ito yung pangyayari na malapit na pong patayin si Apostol na Pablo. Nagbibigay na po siya ng huling habilin. Yon. Kay Timoteo. Parang alam din niya na marapit na rin mamatay.
Di ba parang yung mga magulang natin minsan, no? Yung mga minsan huling hingan niya, naghahabili na, anak, yung ginto ko sa Mount Apo, hukayin mo. Naghahabili na eh. Ngayon, maganda sa mga magulang, gawa na po kayo ng huling testamento para hindi mag-agawan. O, okay lang, sister, isa lang ang anak ni sister eh. Dapat may testamento. Kung kanino ba ipapamana ang mansyon over the hilltop. Kasi baka wala pang testamento, pag nagkaroon ng mag-aagawan niya, magpapatayan yan. So at least, sina Mrs. yung mga lupa nila, hindi, walang testamento, kaya ang napunta sa kanya, puro doon sa kabundukan eh. Yung mga kapatid dyan, doon sa medyo patag-patag. So wala kasing naiwan yung magulang na ganito ka, yon wala eh. Kanya-kanya na lang, dito ako, sa iyo yan. So wala hindi dapat nagkakarit. Dito po, makita natin, na sabi ni Apostol Pablo, na for I am now ready to be offered in the time of my departure is hand. Nag-iiwan na po siya ng habilin kay Timoteo. At ang hinabilin niya ay hindi po ari-arian. Hinabilin niya ang tamang aral, tamang practices, na kahit mawala siya, itong tinuruan niya ay magpapatuloy. Kaya nga makita natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Saan ipagkakatiwala yung aral, mga kapatid? Sa mga faithful men. Yon. Na makapagtuturo din ng itinuro ni Apostol na Pablo. Siyempre si Apostol Pablo, tinuruan ng Banal na Espiritu na mga aral na dapat aralin at itinuro niya kay Timoteo, kay Tito, kay Pilimon sa mga kasama niya. Kaya makita natin sa verse 7, ito maganda po ito, yung tinatawag po na patutuon ni Apostol Pablo. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Yun, matindi ito, no? Tinatagalogin nga po natin, mga kapatid. Yung sinabi ni Apostol Pablo sa verse 7. Sabi niya sa verse 7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Yun. Hindi siya nakipagbaka ng masamang pakikipagbaka. Tulad ngayon sa ating gobyerno, nag-aaway yung presidente at yung vice president, di ba? Dapat i-impeach si Sara. Sabi ng Iglesia ni Cristo, siguro, sige impeach nyo, mag-wilga kami. Huwag naman kayo makirabay na sa mga wilga-wilga, mga kapatid. No? Silent, kung tayo supporter kayo ni Sara, silent supporter na lang po kayo. Huwag kayong pupunta sa kalsada na magdadala pa kayo ng placards. Sara kami! Sara kami! Ay, yung kabila naman, BBM kami! Tapos, sasabihin, anong dyan? Baptist yan eh. Huwag na po. Ipag-pray na lang yun magkasundo yung dalawa. Dahil naaapektuhan po yung taas ng dollar, yung mga bilihin. Siyempre, yung mga investor tinitingnan ho, dalawang leader, nag-aaway. Paano pupunta sila dito? Nag-aaway na yung dalawang leader. So, huwag na tayo magpakasangkapan sa mga politiko. Yun, lalo na ngayong eleksyon, di ba? Yung ngayong eleksyon, dito nga, pastor, ano bang kailangan nyo dyan? Pero ba kayong pastor? Ang dami nag-aalok ng politiko dito eh. Kaya lang, pag magbibigay sila, tatayo sila sa pulpito dito. At mangangampanya. Ako'y iboto nyo sa darating na halalan. Yun. Nagbigay na po ako ng 3 aircon. O hindi po nagbigay ng 3 aircon. Galing po sa Muntinlupa yan. Wala akong... So, kailangan manindigan po tayo. Sabi mo ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Yon. Kasi alam na niya, mamamatay na po siya dito. Ang tanong, mga kapatid, natapos na ba niyo ang takbuhin niyo bilang Kristiyano? Yung ang gampanin ba natin, natapos na po? Kumbaga sa estudyante, mga estudyante, kung may assignment, natapos na ba niyo ang assignment niyo? Pagdating ng exam, sure na sure ka na pasado, kahit di maka 100%. Pag hindi ka nag-aaral, sure na sure, bagsak ka talaga.
Pero pag nag-aral ka 100%, kahit paano, sure ka na makakapasa. So, ganito po mga kapatid. Sabi doon, nakipagbaka, natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Kung anong naaral natin natanggap, ingatan natin ito. Kahit saan man tayo pumunta na lugar, pumunta man tayo sa ibang bansa, basta intact yung pananampalataya mo, hindi mo ito i-compromise. Ano pa yung sabi doon sa verse 8? Henceforth, there is laid up for me crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge. Tandaan po natin, ang Diyos po ang righteous judge. Sa mundong ito, kahit anong gawin mo, ang daming sasabihin ng tao sa'yo eh. Gumawa ka na nga ng mabuti, pero ang dami pang sasabihin sa'yo eh. Yun. Bisa nga, gumawa ka na ng ganito, pero dahil sa selos, di ba sa Bible, dalawang nangyaring jealousy. Number 1 jealous ay si Cain at si Abel. Di ba? Pangalawang jealous ay si Joseph. Di ba? Si Joseph, the dreamer. Bakit to siya inihulog sa balon? Because of jealousy. Hindi masamang mag-jealous, pero kung magre-resulta ito ng masamang resulta, alam mo, mga mag-asawa, nakita mong may kausap lang ha, wala pa namang ginagawa eh. Nagsilos ka agad, ang ginawa mo, kumuha ka ng martilyo, pinukpok mo yung asawa mo. So, ang gawin mo, kumprontahin mo muna, sweetheart, sino ba yung kausap mo? Di ba? Eh di pag umamin, bahala ka na sa buhay mo. Kung anong gagawin mo, umamin na eh. So, ikaw na yung bahala. Pero kung wala ka namang ebidensya, wala ka namang prueba, yon, huwag ka munang mag-aksyon ng anuman. At kahit ka malaman mo eh, may proseso naman ng Biblia. Ano pa ho? Sabi doon sa verse 9, do thy diligence to come shortly unto me. Magsikap kang pumarinis na madali sa akin. Tapos sa verse 10, ito, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescent to Galatia, Titus unto Dalmatia. So may mga kapatiran ang iiwan ito, panahon ni Apostol Pablo, iniwan po siya ni Demas. Sino si Demas? Sa palagay niyo mga kapatid, di masyadong nagbabasa, di masyadong nananalangin, di masyadong dumadalo, di masyadong nagbibigay. Yan ang mga Dimas. Tapos sabi ni nanay, alam na ninyo kung sino mga Dimas. O baka naman isa kayo sa mga Dimas ha, di masyadong nagbabasa, di masyadong nananalangin, di masyadong umaattend, di masyadong nagbibigay. Ang daming Dimas pala. Ito, isa lang na Dimas. Sa atin, ang dami na pala. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. Kala mo, nagpabaya na pala si Dimas, kaya huwag kayong pabaya, mga kapatid. Baka isa kayo sa maging Dimas. Natatawa si nanay. Nainita. Si Nanay Nita, natatawa lang yan, pero hindi naman yan Dimas. Palagi kaming Bible study doon eh. So, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, palibasay inibig niya ang sanlibutan. Kaya pala naging Dimas. Kasi inibig na niya ang sanlibutan. Kaya pala walang panahon sa pagbabasa, wala nang panahon sa panalangin, wala nang panahon magdalo, wala na rin panahon magbigay, naubos na sa sanlibutan. Kaya naging Dimas na. Sabihin mo sa katabi mo, nawawa kang maging Dimas. So, ito po no, si Apostol Pablo, verse 11, only look, ito maganda, with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable for me for the ministry. Si Lucas lamang ang kasama ko. So dapat kagaya tayo ni Lucas na hindi nagpapabaya sa ministeryo, sa gawain ng Panginoon. Palagi siyang talagang available sa ministry. Dimas naman, talaga wala ng panahon. Nilayasan na po si Apostol na Pablo at nagumuna sa kamunduhan. Sabi ni Apostol na Pablo, si Lucas lamang ang kasama ko, kaunin mo si Marcos at ipagsama mo sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Yung kita mo? May kasama nga si Apostol Pablo pero gusto pa niya maraming kasama. Di ba? Mas masarap ho naman pala mga batid na marami ho kang kasama sa ministeryo na hindi ka nagsusulo. Ang hirap po pag nagsusulo ka eh.
nagbabahay-bahay ka, ikaw lang eh. Yon. Mamaya, garutihin ka, wala kang kasama, wala kang witness. Pero ito, may kasama na nga siya, si Lucas, pero sabi niya, sabi ni Pablo, ipagsama mo, sino si Marcos, sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Tapos, si Antichicos have I sent to Ephesus, tapos si Tychicus ay sinugo ko sa Epeso. Alam mo yun, may sinugo na. The cloth that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin, pagparini mo, at ang aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Yon, mapalaaral ito si Apostol Pablo eh. Verse 14, Alexander, the conversement did me much evil. The Lord reward him according to his word. Si Alejandro, na panday tanso, ay ginawan ako ng lubhang masama. Aba yun, oh? Ginawa ng masama si Apostol na Pablo. Isang lingkod ng Diyos. Pero may gumawang isang panday tanso. Sabi ni Apostol Pablo, gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Yun, hindi niya sinabing, nawa, patayin mo si Lord. Ang Diyos po ang gaganti doon sa mga taong nag-aalipusta sa'yo, mga taong nang-aapi sa'yo. Sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos na ang gaganti sa kanyang mga ginawa. Huwag tayong gaganti, sapagkat sabi ng Bible, huwag kang gaganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa'yo. Ano po? Sabi ni Apostol Pablo, ito yung tinatawag po na verse 16, verse 15, of whom we are also had greatly wasted our words. Mag-ingat ka rin naman sa Kanya, sapagkat totoong Kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Yun. Si Alejandro pala, dating kasama nila, pero pinag-iingat yung mga kapatiran dahil siya po ay sumalangsang sa mga salita ng Panginoon. Tapos 16, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. Yon, ito na po, no? I pray God that I may not be laid to their charge. Sa aking unang pagsasalangsang, sino man ay walang kumampi sa akin. Alam mo yun? Walang kumampi sa akin. Ano pa? Bagkus, pinabayaan ako ng lahat, huwag nawang ibilang sa kanila ito. Yon, nagkaroon ng kampi-kampihan na po, no? Na parang pinagkaisahan si Apostol na Pablo. At wala man lang kumampi sa kanya, nanahimik na. Bayaan mo siya. Huwag nawang ibilang sa kanila. So sa ministeryo mga kapatid, hindi kampi-kampi. Yun, kung may mali. Kung may mali siya, di i-approach natin ang tamang approach. Hindi naghahanap ka ng kakampi. Pag ganun ang ugali natin, nawawala na po tayo sa tamang proseso ng Biblia. Bakit to? Ang process ng Biblia, tinan po natin. Dito sa Matthew chapter 18. Kaya sa Biblia, hindi naman kampi-kampi. Pag ito ang pinairal natin, sa halip na ma-restore yung taong kailangang i-restore, lalo lang sinasaktan natin. Tinan po natin, Matthew 18:15. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Yun, ito yung unang process. Kapag ginawa mo ito, hindi na pupunta sa pangalawa eh. Hindi na pupunta sa pangatlo eh. Ay yung iba, nag-shortcut. Nagdala na ng kakampi. O, ano yung mangyayari doon? Baka sa halip na ma-restore, baka lalong lumala yung issue. So, ano pa? Sabi sa 17, ito maganda, dito po yung ating tema eh. Notwithstanding, the Lord stood with me. Yon. Wala ka mang kakamping tao, mga kapatid. Wala ka mang taong magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pero ang Diyos po nandyan palagi. Ang sabi doon, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion.
Datapot ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas. Yun ang importante. Minsan, kahit pakasama sa church, hindi magbibigay ng kalakasan ito sa'yo eh. Minsan nga, discouragement ang ibibigay sa'yo. Pero ang Diyos po, palagi ho siyang nandyan sa tabi natin. At ang sabi doon, datapot ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ang lahat ng mga hintil at ako'y niligtas sa bibig ng leon. Yun ang pag-iingat ng Diyos. Huwag tayong aasa sa tao, mga kapatid, sapagkat ang tao talagang minsan kasama mo ngayon, maaring bukas di mo nakasama. Kahit asawa pa yan, kahit anak pa yan. Okay to, mga gulang, may mga anak kayo ngayon. Pag nag-asawa yan, siyempre, bubukod na ng bahay yan. Magpapaalam, Pa, alis na ako sa bahay na ito. Bakit? Sabi sa Bible, magbukod na kami ng bahay, di ba? Magkaroon sa Bible eh, pag nag-asawa. Alam mo, pigilan mo yun. Kasi bihira, hindi mo maganda na mag-asawa, pipisan sa biyanan. At proven natin yon. 98% na sumasama sa biyanan, nagkakaroon ng problema. Ibig sabihin, 2% lang talaga ang nakakasurvive na nagkakasundo yung magbiyanan. Kaya hindi magkakamali ang Bible. Na kapag sinabi ng Bible, na kapag nag-asawa, hihiwalay sa magulang. Alam kasi ng Diyos na talagang may problema pag nagsama po ang magbiyanan. Yun. May masabi yung babae, may masabi yung biyanan. Ano ba yung asawa mo? Anak, hindi marunong maghugas. Lahat basag. Maganda hiwalay talaga kasi magbubuo sila ng sariling pamilya. Ano man ang kanilang weakness sa isa't isa, at least sila lang ang nakakaalang dalawa. Yun. Pero subukan mo magsama. Maganda na lang sa una yan, isang buwan. Ang bait talaga ng asawa mo, anak. 2 years, 3 years yan, anak, maawa ka naman. Hiwalay na kayo sa bahay na ito. Ganun ho talaga ang process ng Biblia. Kaya hindi natin i-encourage na mga anak, kapag nag-asawa, ay sasama sa magulang. Yon. Kaya nga in-encourage natin, mga lalaki, mga binata, na kapag nag-asawa, kailangan may bahay na agad. Na kapag kasal, pag sinabi ng pastor, kayong dalawa ngayon ay mag-asawa na. Iuwi mo yung asawa mo, hindi doon sa bahay ng nanay mo. Iuwi mo na agad doon sa bahay nyo. Yon. Napakaganda yung ugali yon. Ako, nung kinasal kami ni Mrs., pagkasal namin, iuwi ko agad sa bahay. Sama din yung biyanan ko. Walang problema, at least sila ang makikisama sa akin. Hindi ako nakisama sa kanila. Kasi bahay ko yun eh. Diba? Pero kung ako sasama sa biyanan, talagang may prinsipyo yun, may batas ko yun eh. So, ganun po yun. So, yung prinsipyo ng Bible ang susundin po natin. Pag yun ay intact po yun, wala akong nagiging problema. Kaya sabi ni Apostol na Pablo, datapot ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamagitan ko ay mabuting balita ay maitanyag. Kaya yung pagpapahayag, mga kapatid, walang kondisyon yan, may suporta man o hindi. Tandaan po natin, wala tayong suportang Amerikano. Napapagkamalan lang po tayo na may suportang Amerikano, Koreano, ano pang mga Australiano, ano pang may kayo, mga kapatid, alam nyo, Pilipino. Okay lang, Pilipino, at least kapatiran dito. Pero minsan, may na mga nag-iisip na baka may suporta si Pastor Romel. Bakit nakakapunta sa Malaysia, nakapunta sa Cagayan, nakakapunta sa Mindanao? Puro libre na yun mga kapatid eh. Di ba? Pumunta tayo sa Malaysia, libre ticket po yun eh. Pumunta ako sa Zamboanga, libre ticket. Kung ako lang, di talaga makakapunta eh. Okay lang, pag sa Cagayan, magkano lang ang pamasahe, Brother Ariel? May 1 to ka, nandun ka na sa Cagayan, di ba? At may magte-text, Pastor, pang candy. Gano'n mo, 500, pang candy, ubus ang ngipin ko noon. So, biyaya po ng Diyos yun. Pero wala po tayong suporta. Yun, 100%, wala po tayong suportang Amerikano. So, nawa, yung mga naghihinala, yung mga nag-iisip na may suporta tayo, 100% wala po. Yun.
Nakakurbata lang po ako pero wala tayong suportang mga kano. Hindi na. Kung may magsuporta, walang problema. Wala lang kondisyon. Wala lang string attached. So, ano po, sabi doon? And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Yun. Yun ang importante. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at ako'y Kanyang ingatan sa Kanyang kaharian sa langit na sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Yun. So panghuli mga kapatid, pagtatapos, tingnan natin yung God's promise ng Panginoon. Na kapag nanindigan po tayo, ang Diyos hindi nagpapabaya. Hindi siya nagpapabaya. Tingnan mo natin, Deuteronomy. Dito tayo magtatapos sa mga verses na ito. Sabi do sa verse 1 hanggang 6, Tagalogin na nga lang natin sa verse 6, at si Moises ay umahon at salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito. Hindi na ako makapagpalabas at tumasok. Sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa Jordan ito. Sabi ni verse 3, magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin si Joshua ay magpapauna sa iyo gaya ng salita ng Panginoon. Verse 4, at gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og na mga hari ng Amoreo at sa kanilang lupain na kanyang nilipol. Ano yung sabi din ng Panginoon dito sa verse 5? At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo at iyong gagawin sa kanilang ayon sa buong utos na aking inutos sa iyo. Ito verse 6, ito napakaganda mga kapatid. Ito memory verse ninyo mga kapatid. At sa Sunday, isa-isa ko kayong tatawagin. Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He is at that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Yun, Diyos lang po itong makakagawa nun mga kapatid. Hindi ho tao. Diyos lang talaga ang magpapalakas sa atin, magbibigay ng courage, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Yun. Philippians 4:13, tinan po natin. Dalawang talata pa ho tayo. Philippians chapter 4 verse 13, sabi po ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengthen me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Dito rin po sa Psalms. Yun. Maraming verses. Pero doon lang po tayo magtatapos doon sa Philippians. So yung mga verses, ang daming verses na magbibigay po sa atin ng encouragement mga kapatid. So tayo po tumayo mga kapatid para po sa ating pagtatapos. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord at sa aming mga salitang amin na pag-aralan. Kayo nawa o Diyos ang mabigyan ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Salamat o God at sa mga natitira po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po at tayo po umawit at buksan po natin ang songbook sa